Welcome to my kusina. Magluluto na naman ako ng long soup dito sa Hong Kong. So, isi-share ko na naman yung mga ingredients natin. Syempre, meron akong mga nuts dito. Iba't ibang klase ng nuts, seeds, at saka mushroom. And meron tayong karne ng baboy at saka patola. So, ayan po yung magiging ingredients natin. So, hihiwain ko po itong karne ng baboy. Yan, lalagay ko muna to, hugasan natin. Tapos, hiwain natin and then i-blanch natin. So, eto, lalagay natin lahat to sa isang lalagyan at hugasan din natin. Eto yung red dates. I-separate natin. So, etong patola, pinakalas na ito. So, mamaya natin to balatan pag ilalagay na natin sa ating na-boil na soup. Tsaka eto, tanggalin natin yung tali. So, hugasan po natin lahat to. Tanggalin natin yung tali ng mushroom. Lagay natin sa lalagyan. Tsaka eto, separate din natin yung kulay pula. Ito. Kasi madali lang siyang maluto. So, hindi natin ihahalo dun sa hugasan natin ng matitigas. So, lagay natin dito. At hugasan natin. So, hiwain natin yung karne natin. So, ito po yung lulutuan ko, pero iba-blanch ko muna yung karne ng baboy para hindi malansa. Kasi yun po yung sabi nila. Yan, iba-blanch natin. Off na natin yung pinakaapoy niya para matanggal siguro yung taba or yung kanyang blood. So, yan. So, haluin lang natin. Then, tanggalin din natin. Palitan po natin yung tubig pag nagamit na natin, wag na natin siyang gamitin ulit. So, ayan siya. So, ready na yung karne natin. Ready na rin yung mga ingredients natin. Yan. Huhugasan na lang natin itong mga to. So, hugasan na natin yung mga ingredients natin. So, eto po yung kawaling paglulutuan natin. Lalagyan natin ng tubig para mag-start na tayong magpakulo ng tubig natin. Lalagyan ko siya ng 2 takore. Kasi iboboil natin ng 2 oras. Takpan muna natin to para madaling kumulo. So, ready na. Hugasan ko pa ng paulit-ulit yung mushroom. Kasi yung mushroom, di natin alam kung saan siya galing. So, kailangan nating hugasan ng paulit-ulit. So, yan. Ready na po lahat yung ingredients natin. Hintayin na lang natin kumulo etong kanyang tubig at ilalagay na natin lahat.
So, madali lang po yung paggawa ng long soup dito. Basta ma-prepare mo lahat. Ang matrabaho lang talaga yung pag-prepare. Pero pag ganito, electric stove po yung gamit nyo, ita-timer mo lang siya ng 2 oras. Pwede mo na siyang iwanan. Or balik-balikan mo na lang, silip-silipin, baka bumulwak yung kanyang tubig. So, kung gusto nyo pong matuto or gusto nyo mag-abroad, ayan, pasyal kayo sa aking mga upload kasi marami na akong nalutong long soup dito sa Hong Kong. At yan na nga, kumukulo na yung tubig natin. So, ilagay na natin lahat yung ingredients natin na mga to. Wag lang ilalagay yung patola kasi pinakalas na yun mamaya. So, una natin ilalagay yung ating karni ng baboy. Yan, may blood. So, hindi natin ilalagay yung pinaka-blood niya sa plato. Then, lalagay natin yung dates. Ilalagay ako ng 4. At saka ilalagay ko to. Ito. Wala pangalan nito. And ilalagay natin to lahat. Pinakalas yung kanyang mushroom. Sarap. Ang bango nito. Bango. Bango ng soup natin today. So, nalagay na natin lahat. So, ganito po yung magiging itsura ng soup natin at iboboil natin to ng 2 oras. Iboboil ko to ng 20 minutes na malakas yung big fire. At isi-set natin siya, ta-timer natin. Pagkatapos ng 20 minutes, and then isi-set ko siya ng more than 1.5 hour or 1.5 hour. So, ganyan po kadali yung pagluto ng long soup dito sa Hong Kong. Sana ay masundan nyo yung mga ginagawa ko or pinapakita kong mga menu ng mga traditional long soup dito sa Hong Kong. Sarap nito. Iba't ibang gulay po yung ginagawa ko, nilalagay ko dito. Minsan may mais, minsan may sayote, kahit anong klase ng gulay. Kung ano yung gusto ng amo. So, ayan na, kumukulo na siya ng malakas. Ayan, 20 minutes pong ganyan. Big fire. Yan po yung utos ng amo. Kasi kung ano yung utos ng amo, yun po yung susundin natin. Kasi sila po talaga yung nakakaalam ng proseso ng pagluluto ng long soup dito sa Hong Kong. Tayo ay hindi natin yan nakalakihan. So, sundin po natin kung ano yung utos. So, balikan ko to mamaya after ng 19 minutes na. Yan, oh. So, update ko ulit mamaya kung tapos na yung 20 minutes kasi isi-set na naman natin siya ng 1.5 hour. So, totally po ay 2 oras yung pagpapakulo natin ng long soup dito sa Hong Kong. So, eto, mamaya natin balatan para hindi magmukhang panat. So, dyan muna yan. So, balikan natin, 6 minutes na lang. Tignan natin yung kanyang pagbulwak. O, yan na yung kanyang pagbulwak. Medyo, konti na lang yung kanyang tubig. So, ganito yung magiging itsura niya, oh. O, diba? Ang sarap. So, isi-set natin to ng 1.5 mamaya. So, yan. 1 minute na lang siya. Hintayin natin matapos. So, ganyan po yung pagbulwak niya. Malakas na malakas na malakas. Pero mamaya, isi-set natin siya ng 1.5. Tapos, hindi na po ganyan kalakas yung kanyang pagbulwak.
konti-konti na lang. Kasi kung ganyan siya kalakas, masusunog po or mawawalan siya ng tubig. So, yan. Tapos na. So, tapos na po siya. Ita-timer natin siya ulit ng 1.5 oras. Ayan. So, yung apoy niya ay 4. So, 1.5 or tapos yung pagbulwak niya, ganito na lang siya, oh. Hiwa na natin yung ating patola. Lalagay na natin. Hinugasan ko na rin to bago ko hiniwa. So, ilagay na natin sa ating soup. So, lagay na natin yung ating patola. Ito. Pinakalas. Yung paglagay natin ng patola. So, ang pinakagulay po ng soup natin ay yung patola. Haluin natin. So, yan. Takpan natin to. Pakuluin natin to ng 10 minutes or 15 minutes. And then, ready na yung ating long soup dito sa Hong Kong. So, sana po ay nasundan nyo yung ating long soup dito sa Hong Kong. Thank you so much po sa inyong lahat sa panunod ng aking mga recipe na niluluto dito sa bahay nila Amo. Haluin natin para yung lasa niya lumabas lahat doon sa yung katas niya, lalabas lahat. Luto na yung ating soup. So, titikman na natin. So yummy. Diba? Yung may patola. First time ko nagluto ng sabaw na may patola. Ang sarap. Ang tamis. So, yan. Thank you for watching po sa inyong lahat. Sana po ay nasundan nyo yung ating long soup for today. Oh, sarap nito. So, eto na po yung ating long soup. So, tikman na natin yung ating patola long soup dito sa Hong Kong. So, yummy. Diba? Ang sarap. So, bye po sa inyong lahat.